para mas marami po maging aware sa tutorial na ito. At para po mas maintindihan ng ibang tao na kapag na-hack sila o nakalimutan nila yung pinanlogin nila or kaya nag-frozen account sila, ay may way para mabawi po ito. Hi guys! It's me, your Tita Laika. Welcome back to my channel and another tutorial about Popolife. So pag-usapan natin for today's video kung paano nyo mariretrieve ang inyong account kapag ito ay na-hack or nakalimutan yung pinanlogin nyo or kaya kapag kinancel nyo ang account niyo. Tita Laika. May makikita kayong cancel account sa account and security. Cancel button po na yun kapag iyon po ay kinlik nyo for 30 days at hindi nyo po inopen ang inyong account, ay mag-frozen po ang inyong account. At kung gusto nyo po ulit na mag-Popolife ulit po after 30 days of canceling your account, ay kailangan nyo pong sundin po ang process na ito para mabawi po ito. Yung cancel button po na yan ay hindi po yan delete button. Ibig sabihin po ng cancel account nyo na yan ay frozen po ang inyong account. So, hindi pa rin po kayo maaaring gumawa ng multiple account. Tatandaan nyo po yun, ha? Kasi marami pong ibang tao na ginagamit po yung button na yan kasi akala nila is mawawala na yung first account nila. You will just waste your time. Kung ano man po ang account niyo, yun at yun lang ang maaari niyong gamitin. So, punta tayo sa process na sinasabi ko. Posted din naman po ito sa aking moments. Makikita niyo po sa may moments ko, yung kulay green, na posted ko po, na meron po siyang nakalagay na description na huwag kang uto-uto. So, hindi naman po yung para sa lahat, of course. Alam naman natin kung tayo ay nahack, syempre, ay dahil nauto tayo. Pero kung ikaw naman po is beyond guilty, just ignore kung ano man po yung nilagay ko po doon. Basta yun po yung steps kung paano nyo po mariretrieve po ito. Hindi nyo po dapat i-blame ang Popolife kung bakit kayo na-hack. Dahil unang-una sa lahat ay number 1 kasalanan nyo po ito kung bakit ito na-hack dahil binigay nyo po ang personal information nyo. Para po mabawi nyo po ang inyong account kung wala na po kayong access or meron man kayong access pero merong ibang tao na gumagamit po nito, ay sundin nyo lamang po ito. First step ay gagawa kayo ng panibagong account. Yung panibagong account po na yon ay hindi nyo po yung gagamitin pan-live. Gagamitin nyo po ito para pan-retrieve ng inyong account. Itong account po na to ay dapat po hindi po tumatagal ng within 3 days. Kasi within 24 hours, makaka-receive na kayo ng reply ng customer service and with just 1 day at least, mababawi nyo po ang inyong account kapag kayo po ay maayos na nakipag-usap at sinunod ang proseso na sasabihin ko. So, pagkatapos nyo gumawa ng panibagong account, ay mag-face authentication po kayo. So, huwag kayong mabother kung hindi po pumasa ang face authentication nyo or pumasa po ito. Wala po itong kaso. Tatandaan nyo po na ito lang po ang magiging basihan po natin na kayo po owner ng tinutukoy yung account na na-hack, nakalimutan nyo, or kaya naman po ay naka-frozen po. So, yan po ang magiging basihan ninyo. So, do face authentication before you proceed to the next step. Ang next step naman po natin ay hahanapin natin ang button na help, message feedback, feedback, account, and security. Tapos, maaari niyo po dong i-attach kung ano man po yung results ng face authentication ninyo or any proof na kayo ay na-hack or nakalimutan ninyo ang pinanlogin ninyo or any attachment na makakapagbigay ng solid proof din sa sinasabi ninyo. Pagkatapos po nun ay maglagay kayo ng sentence kung ano pong nangyari sa first account niyo. Marami pong nagme-message dito kay help kaya hindi po kagad natutulungan ng customer service dahil po kung ano-ano pong sinasabi nila. Kapag kayo ay mag-message sa help, dapat po huwag kayong paligoy-ligoy. Direct to the point. May mga iba kasing user na sasabihin nila na na-hack yung account ko ng first account at gusto kong gamitin na tong second account ko. That is big no. Okay? Kaya ako po kayo sinabihan ng ganitong proseso para mabawi niyo po yung unang account nyo. Huwag nyo pong i-insist na gumawa kayo ng panibagong account at i-approve ni Popolife po ito. Hindi nyo po kailangan gumawa ng multiple account. Yung second account nyo po na yan, paalala ko lang po ulit, ay gagamitin nyo lang po pang message kay help. So after messaging po nun, you just need to wait within 24 hours. Tapos may mga tatanungin si customer service sa inyo, like kung paano nangyari na na-hack kayo. Minsan may binibigay po sa inyong link na kailangan nyo pong fill upon.
So, nasa inyo po yun kung ano yung sagot po doon dahil kayo po mismo ang nakakaalam kung paano na-hack yung account niyo. So, kapag nabigay nyo naman po lahat ng details na kailangan po ni Popo Live, ay mababawi nyo po ang inyong account. After getting back your account, punta po kagad kayo sa settings, account and security, and double check po kung may mga nakabind pa pong login method na hindi sa inyo. Kapag meron po kayong nakita na sa tingin niyo ay hindi po sa inyo, mangyaring mag-message po kagad kayo sa customer service. And you need to observe your account din po as well. So, tatandaan nyo lamang po yung mga proseso na yun. Napakadali lamang naman din po babawi ang account niyo. So, maiiwasan naman po natin ang mga ganitong bagay kung sakali man maging aware tayo na hindi dapat pinamimigay ang personal information natin. Malalaki naman na tayo, dapat alam naman din po natin ito. Meron kasi mga ibang tao na madaling maniwala, lalo na kapag nagsalita ng mabulaklak ang isang tao. About naman po sa mga nakalimutan ang pinag-login, ay maaari nyo rin naman po itong maiwasan kung kayo po ay magbabind ng iba pang login method. Like for example, phone number, meron po dong email, meron pong Google, meron din po dong Facebook. Maaari kayong mag-bind ng multiple login method para once na nakalimutan niyo po yung isang pinang-login ninyo, meron pa kayo isang method pa po or marami pa po kayong method to retrieve your account. Pag once naman po na-click niyo po yung cancel account, pwede niyo naman pong i-cancel yung proseso po nito. Pwede niyo pong buksan ang inyong account at mag-message din po kayo sa help na gusto niyo pong bawiin or gamitin na po ang first account po ninyo. Wala kayong reason to cancel your account and to make multiple accounts po. So, yung proseso na sinabi ko po ay Tagalog. Meron din naman po ako doong English. Na-posted din po sa Moments ko, English and Tagalog po yun. Kaya ako din naman po ginawa yung tutorials na to. Dahil most of the time po, may mga kapwa tayong Pilipino na nandun na instruction pero hindi nyo pa rin po sinusunod. So, sana po, may this tutorial ay mas naintindihan nyo po ang proseso para mabawi ang inyong account. Kung kayo po ay may mga katanungan or may mga suggestion na vlog, just comment down below. By the way, I'm doing live every 9 p.m. at Philippine time. So if you have any questions, you can drop it on my live. My user ID is 79170. Puntahan niyo lamang po ang aking Moments dahil meron po ako mga posted po doon na maaari pong makasagot sa inyong mga questions. Kagaya ng how to become coin seller, how to report your problem in your withdrawal, brief explanation of post incentives, at marami po pong iba. Check nyo lamang po yun at manood kayo ng mga tutorials ko para mas maintindihan nyo po ang Popo Live. Follow me on my other social media account, just search Tita Laika. Sa aking YouTube channel, Tita Laika Vlog po ang nakalagay. Pero sa mga iba kong social media accounts, Tita Laika or just search I am Tita Laika. So don't forget to like, share, and comment on this video para mas marami po maging aware sa tutorial na ito. At para po mas maintindihan ng ibang tao na kapag na-hack sila o nakalimutan nila yung pinang-login nila or kaya nag-frozen account sila, ay may way para mabawi po ito. So yun lamang po. Thanks for watching and see you on our next vlog. Bye! Thanks for watching. Share. Don't forget to like, comment, and subscribe. See you next vlog.